Magandang araw mga bata. Ngayong araw na ito ay ating tatalakayin ang kabihas ng umusbong sa bansang India, ang kabihas ng Indus at ang kabihas ng Harappa noong panahon ng tanso o kung tawagin ay Bronze Age Civilization. Paano nga ba ito nadiskubre? Tinatayang noong 1826 ay may isang British traveler na may pangalang Charles Mason ang nakapansin na ang mga brick mounds na parang castle o parang kastilyo. Inutusan niya ang mga engineer na hukayin ito at siya ay napasalita na sino kaya ang gumawa ng mga walls na to. At yun nga, natuklasan nila ang mga nawawalang lungsod ng Harappa noong 1856. At ito ay sinundan pa noong 1920 kung saan ay nadiskubre ng mga archaeologist at hinukay nila ang kabuuang lungsod ng Harappa at Mohenjo-daro. At natagpuan nila rito ang mga potteries. Tunghayan natin ng isang video. The ancient city of Mohenjo-daro is one of the first urban centers in human history. Nestled in southern Pakistan's Indus River Valley, Mohenjo-daro is the largest and best preserved city of the Indus civilization, the earliest known civilization of the Indian subcontinent. Mohenjo-daro was built around 2500 BC, about the same time the Great Pyramids were being built in Egypt, and it spanned a surface area of nearly 500 acres, an incredible size for a city of this time period. Because of Mohenjo-daro's grand scale, archaeologists believe it may have served as a seat of power for the Indus civilization. The city was divided into two districts, the Citadel and the Lower Town. The Citadel is home to the city's exceptional monuments, including the Great Bath, a 900-square-foot tank fed from the Indus River. Mohenjo-daro also had a sophisticated water system. Houses had baths and toilets, and the town featured both an elaborate sewage system and fresh water in 700 wells throughout the city. The Roman baths, some of history's most famous waterway systems, weren't constructed until many hundreds of years after Mohenjo-daro's Great Bath. Mohenjo-daro has no places of worship or governance, such as palaces, royal tombs, or temples. This may indicate that the society was not built around state interests like the Egyptian and Mesopotamian societies of the time. Rather, the class structure of Mohenjo-daro may have been relatively equal. The city's second district, the Lower Town, may demonstrate the society's egalitarian structure. The Lower Town, with its intricate water system, was home to between 20,000 to 40,000 people. Unlike many urban areas of its time, it was laid out in a grid system similar to modern-day city blocks. After approximately 600 years, the city collapsed. No one is quite sure why, but the cause could potentially have been a change within the culture, or in the path of the river. Without its crucial source of water, the city's residents may have moved away, leaving Mohenjo-daro nearly abandoned. In 1911, nearly 4,000 years after the city fell into ruin, archaeologists paid their first visit. The ensuing decades of excavations have unearthed countless clues that tell the tale of Mohenjo-daro, but it still holds secrets for us to discover. Okay, so yun ang maiksing video patungkol sa kung paano natuklasan ang Mohenjo-daro. Patungkol naman sa heograpiya, ang lupain ng Indus ay hindi hamak na mas malawak kaysa sa sinaunang Egypt at Mesopotamia. Sakop nito ang malaking bahagi ng hilagang kanluran ng dating India at ang lupain kung saan matatagpuan ang Pakistan sa kasalukuyan. Mas malaki kaysa sa Pakistan, 4 na beses. Mas malaki sa Britain, more than 1,400 towns and cities, and at least 80,000 na tao ang tumira sa lungsod ng Mohenjo-daro.
Pinakamalaking lungsod ang Harappa at ang Mohenjo-daro. Sa rehiyong Timog Asya, nagsimula ang kabihas ng Indus na nakasentro sa mga lambak ng Indus River. Dumadaloy ang Indus River sa kasalukuyang bansang India at Pakistan. Sa nasabing ilog, umunlad ang kambal na lungsod ng kabihas ng Indus, ang Harappa at ang Mohenjo-daro. Ito ang mga unang larawan ng Harappa. Matatagpuan sa kasalukuyang lugar sa Pakistan, ang tawagin ay Punjab, na bahagi ng Pakistan. May 315 milya ang layo nito mula sa Mohenjo-daro pahilaga. Ito naman ang Mohenjo-daro. Ang Mohenjo-daro ay nasa katimugang bahagi ng daluyang Indus River. Natuklasan ang dalawang lungsod na ito sa lambak Indus at tinatayang umusbong noong 2,700 bago ipinanganak si Kristo. Sinasabing ang mga Dravidian ang bumuo ng kabihas ng Indus. Ang mga Dravidian ay ang mga lahi ng mga India na maiitim. Ito ay taliwas sa isang lahi na mapuputi ng mga India. Ang tawagin ay Aryans. Ito ang tinatawag na Indus River. Ginagamit nila bilang transportasyon at patubig sa kanilang mga palayan. Nagagamit of course panlinis, hygiene, drinking, irigasyon, panghugas, at maging sa religious ceremonies nila at sa mga transportasyon. Ang pag-apaw ng ilog ay ang nagsisilbing pataba sa lupa na nagbibigay daan para malinaw ang kanilang lupain. Ito'y nagaganap sa pagitan ng Hunyo at Setyembre. Sa Harappa, noong 2,700 hanggang 1,500 bago pinanganak si Kristo, ay natuklasan sa lambak Indus at tinatayang umusbungan noong 2,700 BCE. Ang kanilang mga bahay ay hugis parisukat at halos magkakadikit-dikit. Ang mga naninirahan dito ay bihasa sa pottery o paggawa ng mga palayo, sculpting o pag-uukit sa bato. Yan, mapapansin niyo sa larawan ang mga potteries at mga inukit nila o sculpture. Mapapansin din sa larawan sa ibaba ay ang isang skeleton ng isang matandang tao sa panahon ng sibilisasyon ng Harappa. Ang Mohenjo-daro. Sa kabilang dako, ang Mohenjo-daro ay nasa katimugang bahagi ng daluyan ng Indus River. And dito yon. Makikita nyo mula sa mapa. Ito naman ang kanilang city. Katulad ng sa Harappa, naging maunlad rin ang pamumuhay sa Mohenjo-daro. Iba-iba rin ang mga sukat ng mga natagpuang bahay na kadalas ay may dalawang palapag at binubuo ng kusina, salas, kwarto at paliguan. May mga nahukay rin ditong upuan gawa sa kahoy at napapalamutian ng mga abaloryo. Masasabi rin nating eksperto rin ang mga naninirahan sa Mohenjo-daro pagdating sa sculpture, pati na rin sa pag-uukit ng mga bato. Yan, sila ay mga paring hari. May mga inukit sila ng mga selyo. Okay. Ano ba ang dahilan ng pagbagsak ng Harappa at Mohenjo-daro? Matapos ang isang milenyong pamamayani sa Indus, ang kabihasnan at kulturang umusbong rito ay nagsimulang humina at pumagsak. Ang Mohenjo-daro ay nilisan ng mga tao marahil dahil sa panganib na dulot ng mga sumasalakay na tribo sa kanilang hangganan. Ang Harappa naman ay nagsimulang bumagsak nang salakayin sila ng mga Aryan noong 1500 BCE. Ito yung tinatawag na Indo-Aryan Migration noong 1750 BC.
Ano ba ang mga Aryan? Sino-sino ba sila? Ang mga Aryan ay pinaniniwala ang nagmula sa mga steppe ng Asya, sa kanluran ng Hindu Kush at nakarating sa Timog Asya sa pamamagitan ng makikipot na daan sa kabundukan. Ang salitang Arya ay nangangahulugang marangal o puro sa wikang Sanskrit. Ang wikang ito ay dinala ng mga Aryan sa India. Panahong Vedic, sa panahon ng 1500 hanggang 500 BCE. Ang mga Aryan ay nagtungo sa kanluran sa Europa at patimog silangan sa Persia at India. Dinala nila sa India ang wikang Sanskrit, ang wikang klasikal ng panitikang India. Ang kaalaman tungkol sa pamamalagi ng mga Aryan sa India ay hango sa 4 na sagradong aklat na tinatawag na Vedas. Ang Vedas ay isang tinipong akda ng mga himnong pandigma, mga sagradong ritual, mga sawikain at salaysay. Ano ba ang lipunang mayroon sa panahon ng mga Aryan? Ang lipunan ng mga sinaunang Aryan ay mayroon lamang 3 antas: mga maharlikang mandirigma, mga pari at mga pangkaraniwang mamamayan. Nang lumao na buo ang tinatawag na caste system sa India. Ang terminong caste ay hango sa salitang kasta na nangangahulugang angkan. Una ay mayroon silang tinatawag sa pinakamataas ay ang mga Brahmin o ang mga kaparian. Kabilang dito ang mga kaguruan, kagaya ko. Kung ako ay nasa India, ako ay kabilang sa Brahmin. Ang Satriya o ang mga mandirigma at mga sundalo. Vaishya, ito ay ang mga mangangalakal, businessmen, artisan at mga magsasakang may lupa. At ang mga panghuli ay ang Sudra, mga magsasakang walang lupa. Sila ay mga Dravidian, ito ay mga lahing may itim sa India na inapo ng Aryan na nakapag-asawa ng hindi Aryan. At ang panghuli ay mga outcast na hindi kabilang sa lipunan. Sila ay naglilinis ng kalsada, nagsusunog ng mga patay, nagbibitay ng mga kriminal at kung tawagin sila ay pariya. Ano ba ang mga naging pamana ng mga kabias ng Indus? Una, sila ay nakatuklas sa mga bronze, tanso, pilak, ivory, bulak, shell, pearl, urban planning at grid pattern. At sa kanila rin nagsimula kung saan ang mga tao sa kasalukuyan, ang mga pamahalaan ay iniakma ang tinatawag na sewage system, decimal system, panggagamot, Vedas, Sanskrit, ang mga epiko ng Mahabharata at Ramayana. Ito ang Sanskrit, mga perlas, urban planning. Ito yung tinatawag na urban planning. Mahalaga ito sapagkat kinakailangan sa isang bansa ang masinsin at maayos na urban planning upang sa gayon ay maisaayos ang mga palahanan, ang mga building at tirahan ng mga mamamayan. Kapag hindi maayos ang urban planning, dito nagsisimula ang siksikan ng mga tao. Ngayon din naman ay ang Mahabharata, ang epiko na kilala sa bansang India sa kasalukuyan. Iba pang mga pamana, ang surgery, amputation, yung pagpuputol ng anumang bahagi ng katawan, pi, ito yung sa circle, 0, yung ideya na 0, chemistry or chemical, metallurgy o metallurgia sa bakal, cesarean sa mga buntis, cranial surgery, ito yung dito sa ulo, architecture, art, astronomy, paggawa ng barko, Borobudur, ang Taj Mahal na itinayo noong panahon ni Shah Jahan, at ang mga relihiyong Hinduism at Buddhism. Yan, ito yung Taj Mahal na itinayo ni Shah Jahan para sa kanyang asawa na si Mumtaz Mahal. Ito ay dating mausoleo o libingan ng kanyang asawa, subalit ngayon ay ginawa ng mosque ng mga Muslim. Natutunan din nilang basahin ang galaw ng mga bituin at mga planeta, ang tawagin ay astronomiya, at ang relihiyong Budismo. Dito nagtatapos ang ating aralin para sa kabias ng Indus. Maraming salamat. Paalam.